Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, yung topic po natin is patungkol po sa bakit nagkatawang tao si Kristo. So, bakit nga po ba nagkatawang tao po yung ating Panginoong Diyos? So, nagkatawang tao po yung ating Panginoong Diyos po kasi pinadala po siya ng ating Diyos Ama po. Kasi, di ba mga po, nagkaroon po tayo ng one man po, which is si Adan po. But, si Adan po is nagkaroon po siya ng kasalanan po, kaya po siya alis po sa Garden of Eden. So because of that po, sa kasalanan po ng isang tao, is nadamay po tayong lahat. So ang tingin na po sa atin ng ating Panginoon is sobrang dumi na po natin sa kasalanan po. So pinanganak po ulit ng ating Diyos Ama po is yung isang one man po which is si Jesus po. Then pinadala niya po dito sa atin po sa mundong ibabaw para po tulungan po tayo na maging maayos po yung mga kasalanan po natin dati, para hindi na po tayo maging ganun makasalanan po sa ating paningin po ng ating Diyos Ama. So binigay po ng ating Diyos ang kanyang anak po, din namatay po dun sa Kalbaryo po. And then after that po, naiwan po yung soul niya po, then yun po yung pumunta po sa atin po. Then naging righteousness na po tayo sa ating Panginoon, but still a sinner po. So para naman po sa ating Bible verse po, ito po matatagpuan sa Romans chapter 5 verse 19. At ito po ang sabi sa English, "For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, they many will be made righteousness." So yun po yung ating Bible verse po. So tayo naman po dumako po sa ating teaching po or katuruan. Una, Jesus become fully human to fully obey the Father. So yung ating Panginoon Diyos po is naging fully woman po siya. Ayon po dun sa obey po or sa utos po ng ating Panginoon Diyos Ama po na kailangan niyo po maging fully man po at bumaba po dito sa lupa upang tulungan po tayong mga tao po or mga anak po na ating Panginoon Diyos na makasalanan po. So ginawa po yun ng ating Diyos Ama po para tulungan po tayong mga makasalanan po. So pangalawang katuruan naman po, Jesus represent humankind of the base of the new humanity. So yung ating Panginoon Diyos po, siya na po yung nagre-represent po as a new man po. Kasi yung dati pong ginawa po ng ating Panginoon Diyos Ama na man po is, which is po yung makasalanan po, is nawala na po. Nag-vanish po. So ginawa po ulit ng ating Panginoon Diyos Ama yung isang one man po, which is si Jesus Christ po, na nagre-represent po as human po and kind. Kasi ang ating Panginoon Diyos po is wala po siya naging kasalanan po nang siya po ay naging tao po dito sa mundong ibabaw. So pangatlong katuruan po, Jesus' active obedience is predestined to those who believe in His person and work. So yung ating Panginoon Diyos po is naging active po doon po sa mga obedience tao po, na kung sino man daw po yung naniniwala po, believe in His person po. So kung sino po yung naniniwala po sa ating kay Jesus Christ po at saka sa mga trabaho niya po. Kasi ang ginawa po ng ating ginawa po ni Jesus Christ po sa atin, dahil po sa obey po ng ating Panginoong Diyos Ama, sinakripisyo po ng ating Panginoong Diyos Ama yung kanyang sariling anak po para malinis po tayo at maging righteousness po tayo sa paningin po ng ating Diyos at hindi na po tayo maging makasalanan po. So we always remember po kung ano po ginawa po ng ating Panginoon Diyos Ama para po sa atin at bilang isang anak niya po. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.